Sana walang traffic at tuloy-tuloy ang flow natin. So, kuha lang tayo ng konting footage dito habang nasa Makati. And then, babalikan ko kayo mamaya pag nasa Binondo na tayo kasi masyadong mahaba yung biyahe para i-record natin. Yun, dito na tayo sa Kalayaan Flyover. So yun guys, babalikan ko na lang kayo mamaya para mabilis ang biyahe natin. See you later guys. 2,000 years later. Wala kayo Chinatown ngayon guys. Ikot-ikot. Daming tao rin as usual. Sobrang smooth ng ating yung dalawang kapatid biyahe. Kaya lang pagdating dito banda sa may malapit na, which is sa Chinatown area, traffic na. Tapos ang hirap na rin maghanap ng parking. Kaya ginawa ko, since may titignan lang ako dito sa Lucky Chinatown, iniwan ko lang sandali yung motor, then babalik ako na lang mamaya. Then tsaka tayo maghahanap ng pa-parking. So, meron lang ako i-check dito na specific store sa Lucky Chinatown. Babalik ako kayo mamaya guys kapag nandun na tayo sa mismong Binondo. Let's go! One eternity later. So yun na guys, wala yung kailangan natin sa The Loop. So, balik na tayo sa may parking area kung saan ko iniwan yung motor sandali at pinaalam sa guard. Park tayo dito. Planet Sports, Lucky Chinatown Mall. Check natin kung good deals. Siyempre, we're size 8. So, dahil 8 drop. So, okay. 7595 to 4557. So may na-50 up. 7395 7394367. Ito 50 up din. You're looking for a basketball sneakers. 75 to 3750. Oh. AE naka-sale. Kesa sa size 9, AE too low. From 8,000 to 4,000. Sa Steve price, ang ganda rin ng kulay oh. Some more discounted items here. Yun, may big size kayo guys. Meron pa dito AE size 12. Again, this is in Lucky Chinatown Mall, Planet Sports, so may second floor. So yun lang, wala tayo ibang nakita. Q Salon, what do they have here? Nothing surprising. Wala ring naka-sale. So tara, baba na tayo. Okay, Chai naka-open dito sa Lucky Chinatown. So wala pa tayong maisip kainan kasi first stop pa lang natin to. Bossy! Close na tayo. Punta na tayo kasi tayo na-park. May 5NC Converge dito. Meron. Basic. Wala. Sige
Globe pala yun. Balikan ko na lang kayo later guys. Hanap muna tayo ng paparkingan. Then start tayo mag-roam around dun sa Binondo mismo. For food trip, festivities and all that stuff. I'll see you again guys later. G. One eternity later. Guys, fortunately nakahanap tayo ng parking. Advantage talaga ng motor. Daling kumuha ng parking. Even though may bayad, at least hindi siya ganun kasakit. 50 pesos lang. So, start na tayo sa ating Binondo food trip and festivities. Chinese New Year tayo sa ating Chinese community dito sa Chinatown syempre. And good way to start is to visit this mini tents na nakita natin malapit sa parking. Tingnan natin kung ano meron. So far, meron tayong only rice dito na Pinoy ulam. Korean food, may photo booth dito. And Korean food plus homemade with siomai. Panada meron. May mascot. Bibia ka man. Naruto to ah. Street food, lang kakaiba. Dito mga fruits. Kawa. Mga chichirya, pasalubong, ikoy, syempre. So yun guys, wala pa akong nakikita kakaiba so far. Mga common food sa mga kainan. I mean sa mga bazaar. Naruto. Naruto nyo pagod na. Original lechon rice ng Quiapo. Pipilahan. Pipin natin. Hindi tayo napag-iwan. Hindi ko lang pala alam guys kung hanggang kailan tong bazaar na to dito. Sinama. Meron din mga charms dito. Gusto nyo magawa ng mga pongsoy-pongsoy. Ilang din? Wala na. Again, may hot pot doon. Fried foods. Shawarma, grill house. So, ayan. Meron dito ang Wang's Cafe. So, yun. The usual lang nakita lang natin kakaiba is yung lechon ng Quiapo. Pero the rest puro common na nakikita natin sa mga bazaar. So, lipat tayo sa Ongpin guys kasi wala tayong trip kainin. Balik ako kay mamaya. 2,000 years later. Guys, papasok na tayo ng Ongpin pero grabe, makaraming tao. Currently, merong dragon show. Kaya ang daming tao dito. Dito yung crowd.
100 pesos guys. Grabe ang Binondo pag Chinese New Year. Tignan nyo naman. Hindi ko alam kung makakain pa tayo dito. Kasi parang lahat ng pinupuntahan ng tao may pila. Dahil obviously Chinese New Year nga. Majority ng tao pupunta ron. So, let's see. Let's see. Kung ano pa man, i-vlog natin yan. So, I'll see you again later guys. One eternity later. Grabe guys, sobrang daming tao. Nakakasasal lang sa puso. Sa parking, hindi natin kaya dito. Lahat ng kainan as in, jump pack ang pila. I think it's not worth waiting. Siyempre, ang dami talagang tao. Pero at least nakita lang natin how it looks like or ano ang ganap pagka Chinese New Year dito. Pero uwi na tayo for sure. Ito mga to. Sobrang daming tao. So, silong ba yan? ML ba yan? So, tara. Balik na tayo. Hanap na lang tayo ng ibang pwedeng kainan somewhere near dito sa Binondo. Kasi gutom na rin tayo, hindi pa tayo nagla-lunch, hindi pa tayo nagbe-breakfast. So wala pa tayong kahit anong kain. Gutom na ako. So, I'll see you again later kung saan tayo mapadpad. 2,000 years later. So, sobrang daming tao dyan sa Coffee Bakery. Biglang umulan. One eternity later. Favorite kong pagkain guys, snack. Walang pila, buti na lang. Pero yung dine-in nila meron. Minandi Way. So kain muna tayo, gutom na ako. Thousand years later. So yun guys, solid talaga. Favorites na ako dito sa Binondo. Sa mga favorites na ako. Minandi Way. 60 pesos lang yun yung oyster panada. Pero ang sarap. Kahit pa paano nagkalaman yung tiyan natin. Ikot-ikot tayo ulit. Yan ang sweet sauce. Dumpling.
Basically, parang isang order. Lahat yan ng laman. Yan Tingnan lang natin. ako sa order niya. One eternity later. Guys, ito. 100 pesos sa isang order. 5 pieces ditong dumpling. Isang stick ng Chinese cake yun. 5 pieces itong donut. Tingnan, tikman lang natin bawat isa. Tapos the rest, take out na natin. Pinipilaan kasi siya. Tingnan natin kung worth it siya balikan next time na wala ng tao rin. Masarap siya pero kulang sa sauce. Sige pa tayo. Dagan natin yung sauce mamaya. Take out. Last day yung siomai. Kulang yung sauce eh. Masarap naman lahat. Pero kailangan natin humingin ng sauce. So, yun lang guys, mamaya ulit. So yun guys, out of the 3 dim sums, pinaka-favorite ko yung dumpling. Kasi kakaiba siya. Hindi masyadong yung ano kasi yung siomai, walang kakaiba. Then yung Chinese cake yung medyo maalat siya for me. So sa akin yung dumpling yung pinaka-balance. Try naman natin yung kanilang fried siopao. Ilang kagat? Wala pa. Pero fluffy yung ano yung bun. Masarap yung bun pa lang kasi fluffy siya kasi fresh na fresh. Okay din siya actually. Kaso parang ang liit ng ano, feeling kung makikita nyo. Tapos parang medyo hindi ko alam kung kulang sa sauce or what, pero malasa naman yung pinaka. So yun lang guys. So ang favorite natin sa kainan na yun ay yung ating dumpling. So, see you again later. 2,000 years later. Guys, pila na Mr. Pube, nakikitin. Not sure lang kung bakit. One eternity later. So guys, that ends our Binondo Chinese New Year walking tour na may konting food tour kasi ang nakainan lang natin is mga pika-pika dahil lahat ng kainan obviously ay puno and mahaba pila. So ngayon naisip ko daan na lang tayo sa Arangke since nandito naman na tayo sa area. Check tayo kung magkano na ang gold prices nowadays. Tsaka kung magkano rin yung bentahan para sa mga gustong magbenta or mag-dispose ng gold nila na for sure kumita na, lalo na yung mga yung mga nakabili sa presyo nasa 4,000 to 3,000 to 4,000 kasi as far as I know nasa 8,000 na ang gold per gram.
Pero ngayong araw mismo, February 17, check natin kung magkano. So, nandito tayo ngayon sa papuntang Divisoria, tapos obviously kakanan tayo sa Recto, tapos dun banda yung Arangke. 2,000 years later. So malapit na tayo sa Arangke, guys. First stop natin, since yun yung along the way, pupuntahan natin yung yung mga bumibili ng scrap gold. Kung gusto nyo na mabilisan na bentahan ng gold, meron tayong pupuntahan na dinadayo dito. Magkatabing store lang sila. Mataas sila kumuha ng gold as far as I know, kasi nag-ikot-ikot din ako dito last time. Sila yung may pinakamataas, kaya makikita nyo na sila din yung maraming tao. Pero di ko lang sure dahil holiday ngayon kung open sila. Pero tignan natin. Boss, balikan ko kayo mamaya kasi traffic. 2,000 years later. So, nandito na tayo, guys. Sa Torres siya. Torres Corner Recto. Tapos ito, Milos Chivalry Direct Buyer. Go. Ito rin. Ito yung isa. Tignan natin yung pagkaling price. Ayan, price. Ayan. Milos Jewelry. Ito. Kano 18K, sir? Wow. Kano 18K? 6633. 6630. Sobrang laki ng binaba. Ayan, Milos yan. Then, may F-Torres siya, guys. Corner. Spectrum. So, yan. Yan yung marami laking tao. Yan sila nagbibenta. So, punta naman tayo sa kinuha na natin. Pwede siyang bilan using your credit card. Siya lang yung store na merong credit card option as mode of payment. Pakita ko rin sa inyo. One eternity later. So guys, dito tayo sa Candies Jewelry Store. Number 52 store nila. Dito lang sila sa tabi ng Pearl Blossom. Sila lang ang nag-iisang bebenta na pwede kang gumamit ng credit card or debit card. Meron lang siyang charge na 4% ata. Madami. Magkano ngayon ano nyo, madam, pag additional sa card? Magkano ngayon, madam? 18K. 8,050 daw ko yun, guys. Plus 4% tama? Sa card? 4.5%. Oh, 4.5% pagka-card. Pero sila lang yung dito, store na nag-aalaw ng cardless payment. So yun, 8,050. Candies, jewelry. Yun lang naman pinunta natin. Kinanvas lang natin kung magkano per gram. At yun, pinakita ko sa inyo kung kung bili. Pwedeng card. So ayun lang. 2,000 years later. So yun guys, ang laki ng gap. Pagka nagbenta ka, 6,600. Pero pag bibili ka, doon sa binilan namin, 8,050 ang 18K na gold plus 4.5% gagamit ka ng card, debit or credit card, basta card. Meron silang additional ng 4.5% on top nung bibilin mong alahas sa kanila. Yan lang guys, that ends our Chinese New Year vlog. I hope kahit wala tayong nakainan na
talagang pagkain, art snacks lang yung nakain natin. Na-enjoy nyo yun. At least napakita natin kung paano ang Chinese New Year sa Binondo pag sa mismong araw ng Chinese New Year. So, thank you for watching, guys. Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. At panoorin nyo din yung mga iba nating videos para naman tuloy-tuloy ang paggawa natin ng mga content about food, tech, lifestyle, and all other stuff. So, thank you guys for watching. This is the Nocturnal Foodie signing up. Peace.